Sa mga buwan ng tag-init, wala nang mas nakaka-relax pa kaysa sa pagpapahinga sa tabi ng pool at pag-enjoy sa araw. Mula sa mga backyard swimming pool hanggang sa malalawak na reservoir, ang mga water features na ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga tao sa buong mundo. Ngunit may ilang mga pool na napaka-extreme na kung saan nagkakaroon sila ng nakakatakot na reputasyon. Ngayon, titingnan natin ang 10 pinaka-nakakatakot na pool sa buong mundo. Matapos ang libu-libong taon ng erosion, maraming rock pools ang nabuo malapit sa Great Victoria Falls, isang tanyag na talon na matatagpuan sa Zambia. Isa sa mga natural na pool na ito ay matatagpuan mismo sa gilid ng isang matarik na bangin. Ang Devil's Pool ay kilala bilang Ultimate Infinity Pool. Ito ay isang protektadong lugar kung saan pinapayagan lamang ang maximum na 24 na katao ng sabay-sabay upang mapanatili ang natural na kagandahan ng lugar. Tanging isang kumpanyang may eksklusibong lisensya lamang ang pinapayagang magsagawa ng Livingstone Island at Devil's Pool Tours. Gayunpaman, maraming turista ang lumalapit sa mga iligal na gabay upang maranasan ang pool na ito. At dahil sa kakulangan ng tamang kaalaman at pag-iingat, ilang malalaking pinsala na ang nangyari. Mula sa gilid ng pool pababa sa nagngangalit na alon sa ibaba, may taas itong 103 meters, sapat na upang maging sanhi ng isang matinding pagbagsak. May natural na hadlang sa dulo ng pool na maaaring makapigil sa mga naliligo mula sa mapanganib na pagkahulog. Bukas ang Devil's Pool sa mga panahong mababa ang level ng tubig sa ilog ng Zambezi, karaniwang mula kalagitnaan ng August hanggang kalagitnaan ng January, kung kailan ligtas na makalangoy ang mga bisita. Dapat sana ay isang masayang araw sa water park, kung saan daan-daang tao ang nag-i-enjoy sa banayad na alon, mula sa isang wave machine habang sakay ng mga inflatable rings. Ngunit noong August 2019, nagkaroon ng matinding aberya sa isang wave machine sa Yulong-Shuan Water Park, sa Hilagang China, na lumikha ng isang napakalaking tidal wave na humampas sa pool at tinangay ang mga naliligo. Ayon sa mga ulat, 44 na katao ang napinsalaan sa insidenteng ito. Sa isang video ng pangyayari, makikita ang mga bisita na hinahagis sa ere habang isang napakalakas na artificial na tsunami ang bumalot sa pool na puno ng mga naliligo. Napakalakas ng alon, kaya umagos ito sa gilid ng pool, dahilan upang magsitakbuhan ang mga nakapaligid na tao. Bagaman may kumalat na chismis na ang wave operator ay aksidenteng itinudo ang setting ng wave machine, iniulat ng South China Morning Post na ang sanhi ng insidente ay malamang isang problema sa kuryente sa control room. Ayon sa paunang yugto ng investigation, ang insidente ay dulot ng biglaang pagkawala ng kuryente na nagdulot ng pinsala sa mga electronic equipment sa control room ng tsunami pool. Dahil dito, naging sobrang laki ng mga alon na siyang nagdulot ng maraming pinsala sa mga bisita. Ayon sa pahayag ng pamahalaang lungsod ng Longjing at ulat ng South China Morning Post, ito ang dahilan kung bakit nangyari ang aksidente. Sa isang Italian spa complex, isang bagong swimming pool ang binuksan na kinilala ng Guinness Book of World Records bilang pinakamalalim sa mundo, ang Y40 Deep Joy. Matatagpuan ito sa Hotel Milipini, isang sikat na resort sa Montegrotto Terme, malapit sa Venice, Italy. Hindi ito ang tipikal na pool para sa mga business travelers na nais lang lumangoy ng saglit bago magpahinga sa kanilang mga kwarto. Ang Deep Joy ay may isang shaft na bumababa hanggang 138 feet, sapat na upang magkasya ang isang 30-story na gusali. Ang pool ay may cylindrical na hugis at pinananatili sa 32 degrees Celsius, isang temperatura na nangangailangan ng napakalaking enerhiya upang mapanatili. Ang pangunahing gamit ng pool na ito ay para sa indoor scuba diving. Ang mga bisita ay maaaring mag-explore ng iba't ibang kuweba at groto sa iba't ibang level ng pool. Tinatawag ng mga travel guidebook ang Kapur Falls bilang isang nakamamanghang tagong lugar at isang perpektong lugar para maligo. Ngunit sa kabila ng ganda nito, may nakatagong panganib ang pool na ito. Sa nakalipas na ilang taon, maraming tao na ang nawala dito, kaya tinawag itong the Pool of Death. Karamihan sa mga biktima ay tumalon mula sa itaas ng talon, papunta sa malinaw na asul na berdeng tubig na may taas na 20 feet. Ngunit habang sinusubukan nilang lumangoy patungo sa pampang, sila ay nahihila pabalik at nawawala. Ang iba naman ay nagtamo ng matitinding pinsala na talagang napakatindi. Alam ng mga katutubong Hawaiians at mga lokal na residente na ang nagbabagong alon at kondisyon ng panahon ang dahilan kung bakit maaaring maging pinakamasayang karanasan o pinakamalalang trahedya ang paglangoy dito. Sa isang video, 3 lalaki ang makikitang tumalon sa tubig. Sa una, 2 lalaki ang sabay na lumusong habang ang isa nilang kaibigan ay nanunood. Isang lalaki ang agad na nakaahon, ngunit habang sinusubukan ng pangalawa na makabalik sa mga bato, biglang bumaba ang level ng tubig at muling tumaas ng napakabilis.
dahilan upang maitapon siya sa ibabaw ng mga bato. Sa kabutihang palad, nakaligtas silang tatlo matapos makipaglaban sa malalakas na alon. Sa Queen Mary, isang lumang cruise ship na ngayon ay isang floating hotel sa Long Beach, California, hindi lang swimming pool ang mapanganib, may mga multo rin na nananatili rito. Ayon sa Time Magazine, isa ito sa top 10 most haunted places in America. Ilan sa mga di-umano'y nagpaparamdam sa barko ay ang isang engineer na nakitil sa engine room, isang babaeng nakaputi, at ilang mga bata, kabilang ang isang batang babae na nagngangalang Jackie, na madalas makita sa first-class swimming pool. Sa loob ng 60 years, may higit sa 49 na naiulat na pagkakitil sa barko. Hindi pa kabilang dito ang mga kasindak-sindak na pangyayari noong panahon ng digmaan. Isa sa mga pinakanakakatakot na lugar sa barko ay ang engine room na matatagpuan 50 talampakan sa ilalim ng tubig. Sa loob ng engine room, may isang pintuang tinatawag na Door 13 na kumuha na ng hindi bababa sa dalawang lalaki sa iba't ibang pagkakataon. Ang pinakahuling insidente ay noong 1966, kung saan isang crew member ang nadurog sa pinto sa kalagitnaan ng isang safety drill. Makalipas ang maraming taon, maraming saksi ang nagulat na may isang lalaking may balbas at naka-blue coveralls na palakad-lakad sa makipot na shaft alley bago siya misteryosong naglalaho sa Door 13. Bagamat may mga tours sa barko sa umaga, hindi ito ginagawa sa gabi dahil kapag lumubog na ang araw, lumilitaw ang mga espiritu ng Queen Mary upang magparamdam. Noong natapos ito noong 2006, ang San Alfonso del Mar Swimming Pool ang kinikilalang pinakamalaking swimming pool sa buong mundo. Matatagpuan ito sa Algarrobo, Chile at masasabing ang napakalaki nito, mas malaki pa sa 20 Olympic-sized pools at may kakayahang maglaman ng 66 million galon ng tubig. Ang kumpanyang Crystal Lagoons na lumikha ng pool ay nagsabing ito ay 6 na beses na mas malaki kaysa sa pinakamalapit nitong kakumpetensya, ang Ortlieb Pool sa Casablanca, sa Morocco. Bukod sa haba nito, napakalalim din ng pool na ito, na may lalim na 115 feet. Kaya naman nakapasok ito sa Guinness World Records bilang pinakamalalim na swimming pool sa mundo. Ngunit kasabay ng laki at lalim nito, napakamahal din ng maintenance na umaabot sa $2 million kada taon. Kung nagtataka ka kung paano napupuno araw-araw ang napakalaking pool na ito, na nangangailangan ng 250 million liters ng tubig para mapanatili itong gumagana, narito ang sagot. Gumagamit ito ng computer-generated suction at filtration technology upang magbomba ng tubig mula sa dagat. Ang tubig ay sinasala muna bago ito ipasok sa pool at ang parehong sistema rin ang nagpapalabas ng tubig mula sa kabilang dulo ng pool upang mapanatili ang daloy nito. Kahanga-hanga nga ang laki ng pool, ngunit may isang nakakagulat na katotohanan. Walang lifeguards na nakatalaga rito. Ang tahimik at marangyang pool na ito ay biglang nagkaroon ng isang mapanganib na aspeto. Gayunpaman, taon-taon, libu-libong turista pa rin ang handang isugal ang kanilang kaligtasan upang maranasan ang karangyaan ng Alfonso del Mar. Ang Scandinavia, isang rehiyon sa Hilagang Europa, ay kilala sa mataas na kalidad ng buhay, progresibong pamamahala at masasayang mamamayan. Ayon sa ilan, ang sikreto sa mabuting kalusugan ng mga taga-Scandinavia ay ang kanilang sinaunang tradisyon ng winter swimming o ang pagsisid sa nagyayelong tubig sa kalagitnaan ng taglamig. Mula sa kanlurang bahagi ng Norway hanggang sa silangang bahagi ng Finland, maraming lokal ang lumulubog sa sobrang lamig na tubig ng Baltic Sea. Ngunit syempre, pagkatapos nilang lumublob sa nagyayelong tubig, agad silang nagpapainit sa isang sauna na nasa tabi ng dagat. Mula sa pananaw ng neurology, napatunayan na ang ganitong gawain ay nagpapalabas ng endorphins, serotonin, dopamine, at oxytocin sa utak, mga kemikal na kaugnay ng kasiyahan at mabuting pakiramdam. Bukod pa rito, ang winter swimming ay may iba pang benepisyo. Isa na dito ang pinapalakas ang immune system at nakakatulong sa mas mabilis na pagsunog ng calories. Pagkatapos lumangoy sa yelo, karaniwan ng pumupunta ang mga lumalangoy sa sauna na hindi lang nakakapagpakalma ng katawan at isip, kundi tumutulong din sa pagpapalabas ng mga toxins mula sa katawan. Gayunpaman, kahit na maraming benepisyo ang winter swimming, hindi pa rin ito sapat upang mapapayag ang mga may takot sa lamig na subukan ito. Ang Singapore ay isang isla at city-state na kilala sa karangyaan at masiglang kultura ng negosyo. Hindi nakataka-taka na marami sa pinakamagarang villa at hotel sa mundo ay matatagpuan dito. Isa na rito ang Marina Bay Sands Pool, isang natatanging infinity pool na nakapwesto sa tuktok ng isang napakataas na skyscraper na tinatanaw ang buong lungsod. Ang pool na ito ay kilala bilang pinakamataas na infinity pool sa buong mundo, na may taas na 340 meters.
Dahil sa disenyo nito, nagmumukhang nasa gilid mismo ng gusali ang mga lumalangoy, isang nakakamanghang ilusyon, ngunit nakakatakot para sa mga may phobia sa matataas na lugar. Siyempre, para lamang ito sa mga hotel guests, at hindi biro ang presyo ng pananatili rito. Umaabot sa $500 kada gabi ang isang basic room, depende sa panahon. Ngunit ayon sa maraming bisita, sulit ang presyo kapalit ng pagkakataong maranasan ang kakaibang infinity pool na ito. Gayunpaman, maraming tao ang hindi naglalakas loob na lumangoy rito dahil sa labis na taas ng pool sa skyline ng Singapore. Noong 2016, lumabas ang mga nakakagulat na larawan ng Pengcheng Pool sa China sa kasagsagan ng isang matinding heatwave. Napakaraming lokal ang nagnanais na magpalamig sa tubig, kaya nagmistulang siksikan ang mga tao sa pool na parang sardinas. Dahil sa sobrang dami ng naliligo, halos hindi na sila makagalaw, at karamihan sa kanila ay may flotation devices. Sana'y walang dumaranas ng claustrophobia, dahil napakakipot at dikit-dikit ang mga naliligo sa bawat espasyo. Ayon sa ulat, hindi na bago ang ganitong eksena sa China, lalo na't napakalaki ng populasyon nito. Dahil dito, mabilisang nagpapagawa ng bagong swimming pools ang gobyerno upang matugunan ang lumalaking pangangailangan. Lalo na ngayong patindi ng patindi ang init ng tag-araw bawat taon. Katunayan, sa loob ng nakalipas na 5 taon, taon-taon nang naglalabas ng heat alert ang gobyerno. Dahil dito, ang ganitong sobrang siksik na mga swimming pool ay nagiging mas delikado pa. Ang Nemo 33 na matatagpuan sa Brussels, Belgium, ay ang ikalawang pinakamalalim na diving pool sa mundo. Eksklusibo lamang ito para sa mga bihasang divers dahil ang napakalaking cylindrical pool na ito ay bumababa ng 33 meters sa ilalim ng lupa, ngunit hindi lang ito isang ordinaryong pool. Mayroon itong mga tunnel at kuweba na may air pockets, mga underwater window na may tanawin papunta sa bar, at highly filtered spring water na umaabot sa 2.5 million liters. Dahil may entry fee na 25 euros lamang, madali itong ma-access ng publiko. Subalit, ilang pangyayari na rin ang naitala rito, kaya marami ang nagdududa sa seguridad ng pool. Gayunpaman, ginagamit pa rin ito para sa iba't ibang layunin kabilang ang recreational diving, diving lessons, pagsasanay ng mga militar at production ng underwater films. Dahil sa malalaking underwater windows, pwedeng panoorin ng mga bisita ang mga divers na lumalangoy sa iba't ibang lalim. Isang kakaibang karanasang hindi mo matatagpuan kahit saan.